Good morning guys, kumusta kayo lahat yan guys? Narinig nyo ba yung ibon na guys? Nag-iingay sa taas. Yun po yung ibon na pirok-pirok. Sa Bisaya guys, ang tawag yan parago. Yan po yung mga ibon na mabilis kumain ng sibol ng orchids, sili. Yun po yan guys, pag may tinanim po kayong sili dun sa bakuran nyo, yan po yung kumakain. At saka ito po yung niya guys, inakay. Ayan guys, mga 2 linggo pa siguro guys, lilipad na to sa guys, lilipad na to sila sa paligid. Maghahanap na to ng mga yung gubat na po pwede nilang mapuntahan. Pero since nandito sila sa syudad, dito sila sa mga garden guys, may mga puno kasi tayo dito guys. Dito sa hotel natin na trabahoan namin, daming puno. Ayan Pero magtataka ka guys, bakit dito sila sa bababang halaman nagpupugad? Ayun Itong mga ibon na to guys, kung nasaan yung maraming kahoy, doon yan sila naghahanap buhay. Kumakain sila ng uod, iba pang mga kagaya ng worm, grasshopper. At saka guys, yung honeybee kinakain nila. Kaya yung honeybee namin dito sa Shangri-La naubos. Tumitigil na yung arabo sa pag-aalaga ng honeybee. Itong ibon na to guys, sa mga probinsya, ito yung mabilis kumain ng mga sili. Pag nakakain sila ng sili, kung saan sila umiipot, nagkakaroon ng buto ng sili. Kaya kung minsan nakakita tayo ng mga sili na mga wild, kung saan lang tumutubo. Pag nakakain naman sila ng bunga ng kahoy, kung saan sila iipot, doon din tutubo yung punla ng kahoy. Karamihan dyan yung kahoyng baliti. Pag nabumunga yung kahoyng baliti guys, pag halimbawa yung ibon lumilipad, umiipot yan Kaya kung minsan doon sa doon nila yan sa mabangin, tumutubo yung baliti. Dahil natuka sa ibon yung bunga, at saka naipot naman nila doon sa kung saan sila naipot, doon tutubo yung baliti. Ganon din yung ibang guys, yung kahoy. Kagaya nito guys ito ay tibig. Pero magtataka ka bakit dito tumubo dito sa sa gilid nitong pader. Dahil itong tibig, parang baliti din to, kung saan siya masisiksik, doon siya tutubo. Dito sa paligid namin guys, daming puno. Yung maraming puno guys, yung tinatawag na high street. Lahat ng mga empleyado na gustong maglakad, dyan sila dadaan sa sa ilalim ng mga puno. May sidewalk yan dyan sa ilalim. Tapos dito sa mga building, sa paligid ng building, maraming restaurant. Kaya pag nagugutom ka habang naglalakad, pwede ka bumili dyan. Fire tree nila guys, napakaraming bulaklak. Ayan ayan yan naman ang flagpole ng Shangri-La. Kahit sa Shangri-La guys, mayroon silang flagpole. 5 yan ka-flagpole guys. 2 bandera ng Shangri-La, 2 bandera ng Pilipinas. Ayun guys
Yan ang mga katabi namin building oh. Yun sa mga doon sa kabila may ganoon silang garden. May kalatsotsi guys na lagay doon sa ano, malaking paso. Ayun, malaking paso. Tapos yung puno na yan, kalatsotsi po yan. Tapos may kawayan kung tawagin, Japanese bamboo. Tapos yung maki. Tapos yung kabilang swimming pool nila doon sa kabila. Ayun. Kalatsotsi pa rin guys. Doon naman sa amin sa taas, mayroon kaming ano, malaking puno, dita, tapos mayroon kaming imported na ano, anahaw, tapos packsteel. Tapos doon sa kabila, kalatsotsi. Ayun yung mga ano namin guys, oh, garden. Balik tayo dito sa Inakay guys. Mahimbing ang tulog ng dalawa guys. Nakakatuwa silang pagmasdan guys, kaso hindi naman natin ito maalagaan gawa ng ano, wala, bibihira ang mag-alaga din sa ganitong klaseng ibon. Kasi ano to, pag nagugutom o kaya nalulungkot, nagpapatiwakal to. Kaya walang nag-aalaga ng ganong klaseng ibon. Karamihan dyan nag-aalaga, kalapati, lovebird, at saka yung ano, parrot. Yan ang mga ibon na madaling alagaan. Sa probinsya naman, yung tinatawag na kulo-kulo o kaya sa tawag sa Bisaya, limukon. Tapos may nag-alaga na ngayon ng amurong. So, yan lang ang ano guys, yan lang ang pakinabang natin sa ibon. Ng ibon, mga ibon, kakampi din natin minsan. Kahit minsan itong parago o kaya yung pirok-pirok. Pasaway naman to talaga sila dahil kinakain nila yung alaga nating orchids, yung tinatanim natin ng sili. Pero sa pangkalahatan, nakatulong din sila sa atin gawa ng kumakain sila ng uod at saka nag-distribute sila ng seedling ng mga puno kung saan sila iipot. Halimbawa, kumakain sila ng bunga ng kahoy, nagkakaroon ng buto, kung saan sila iipot, doon tutubo yung ngayon yung bunga ng seedling ng kahoy. Kaya sa pangkalahatan, ang mga ibon po talaga katulong po talaga ng tao. So yan lang po guys, salamat guys sa video na to guys, ingat kayo lahat.